Magandang gabi katambay at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Shoutout nga pala sa ating bagong loyal viewer na si Ave Valerie. At salamat din sa ating horror story sender ngayong gabi na si Ate Donna. Sa kwentong pinamagatang Multo sa 7-Eleven. Bawat gabi, kapag pauwi na kami galing sa trabaho, ay isa lang ang laging dinadaanan naming lugar. Isang makipot na kalye na may lumang bahay sa kanan. Doon madalas may burol. Madalas naming mapansin na kahit gabi na, laging may kandilang nakasindi sa labas, parang laging may pinaglalamayan. Pero hindi namin ito gaanong pinapansin. Normal na lang. Hanggang sa gabing iyon. Pagkatapos ng work, nagyaya ang kasama kong si Kenny na dumaan muna sa 7-Eleven. Sabi niya'y bibilhin lang daw ang paborito niyang iced coffee. Ako naman ay sumama na lang kahit pagod na rin. Hindi ko alam kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko noon. Parang may malamig na hangin na humahaplos sa batok ko. Habang naglalakad kami, dumaan na naman kami sa harap ng bahay na laging may lamay. Pero ngayon wala ng kandila, madilim ang paligid at sarado ang gate. Akala ko'y tapos na ang burol. Pero nang mapatingin ako sa gilid, may nakita akong isang puting figura ng babae sa may puno ng santol, nakatayo, nakatingin lang sa amin. Mahaba ang buhok, di ko makita ang muka, napalunok ako. Kenny, may nakita ka ba? Tanong ko. Wala, tara na. Pagdating namin sa 7-Eleven, malamig sa loob pero mas malamig ang pakiramdam ko. Habang namimili si Kenny, ako'y nakatingin lang sa CCTV monitor sa itaas. May nakita akong bata sa sulok ng screen. Nakaputi rin, pero madungis ang itsura. Hawak ang laylayan ng palda ko. Paglapit namin sa counter, ngumiti ang cashier pero parang pinipilit ang ngiti niya. Sino sa inyong dalawa ang stress? Tanong niya, sabay kindat na pilit. Napakunot noo si Kenny. Bakit niyo natanong? Kasi may batang sumunod sa kanya. Sabay turo sa akin. Bigla akong napatigil. Anong ibig mong sabihin? May batang nakaputi, sumunod sa inyo papasok dito. Akala ko anak niyo pero biglang nawala sa aisle ng tinapay. Lumamig ang paligid. Seryosong-seryoso ang boses ng cashier. Pinanood namin ang CCTV at doon malinaw naming nakita. Pagpasok namin, may batang babae sa likod ko. Pero hindi siya naglakad. Parang dumausdos lang ang mga paa niya sa sahig. At nang tumigil kami sa harap ng refrigerator, bigla na lang siyang nawala. Habang si Kenny ay umalis saglit para kumuha ng bibilihin niyang tissue, ako'y naiwan sa may counter. Tapos nagulat ako kasi biglang sumigaw. Sumigaw si Kenny sa gilid ko. Uy, tara na! May sumisilip sa likod mo! Paglingon ko. Nandun ang batang nakaputi. Basang-basa ang buhok, nakatingin lang siya. Namumuti ang mga mata at may dugo sa damit. Ang dila niya ay parang mahaba, lumalawit mula sa bibig. Napaatras ako. Sabay kaming tumakbo palabas ni Len. Hindi na namin inintindi kung may nahulog sa amin. Kinabukasan, binalikan namin ang lugar na may lamay. May bagong burol na naman at ang litrato sa kabaong. Isang batang babae, nakaputing bestida, basang buhok. Sabi ng mga nakatira roon, nalunod daw sa balon. Hindi raw nahahanap ang katawan ng nanay niya. Nawala raw sa gabi ng burol. Iniwan ang lahat. At minsan daw, sumusunod ang bata sa mga dumadaan. Hindi na kami dumadaan doon. Pero minsan, kahit sa ibang 7-Eleven, nakakaramdam pa rin ako ng lamig. Parang may sumusunod. Minsan may bata akong nakikita sa salamin, hindi ko kilala.
Hindi ko alam kung nanay ba ako sa paningin niya o gusto niya lang ng katawan na pwede niyang pagtaguan. Kaya kung mapadaan ka sa 7-Eleven sa 10 oras ng gabi, tingnan mong mabuti ang salamin. Baka may batang nakatingin sa'yo o baka multo ka na rin. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.